mapapanood nyo ay Talambuhay ni Eulalio Cruz. Ang tatay ko ay Gregorio de la Cruz. Nanay, Bernarda Carcamo. Baka ayusin pa. Tinanggal ko lang yung mugong. 8 taon ako nung namatay ang tatay ko. Nanay ko naman walang hanap buhay. Kaya sabagay, nag-aaral nun, public school, walang bayad. Pero minsan nag-aano rin ng tinapay, pandesal, nagtitinda ng comics, nagtitinda, liwayway, bulaklak, para pandagdag lang o para magkaroon ng pera sa bulsa. Kahit ice drop. Ngayon, pagdating naman sa high school, membro ako ng banda. Walang tuition, libre. Mga miscellaneous lang binabayaran. Dumating ang oras, inilipat ako ng eskwelahan, banda sa PCP, trabaho ako sa kuya, 2 piso siyang araw, sweldo. Yan ang binabaon ko sa loob ng 5 araw. Hanggang sa dumating yung oras na dapat magtapos na ng high school, meron ako natitira isang subject, nilakad na lang ng nanay yun. Sabi, ipasa na lang dahil hindi na magka-college. Ngayon, nag-enroll din ako sa college, sa PCC. Membro ng banda, libre din tuition. Kaya lang, ang problema, hindi pwedeng panggabi ang membro ng banda. Kailangan pang araw. Saan ako kukuha ng gagastusin? Mga pambaon, mga pambili ng kung ano-ano. Hanggang sa hindi na lang natuloy. Hindi natuloy yung pag-enroll na yun. Ngayon, pag malapit na magpasyo, nagkakaroon ng trabaho. Minsan nga, naging membro pa ako ng banda ng Ismael Steel. Nung ma-disband ang Ismael Steel, yung mga instrumento dinunit ni Ismael kay Villegas. Ngayon, sinundan namin yan. Nag-apply din kami doon. Musiko ni Villegas. Kaya lang, ang trabaho namin, mula Lunes hanggang Biyernes, magwawalis ng karsada. Daling araw, kung mag-umpisa kami, mga alas 4, alas 5, alas 6, tapos na, bago mag-alas 7. Yun ang tinatrabaho namin, magwalis ng karsada. Tapos, susunod, pag magkakatrabaho uli, magkakaroon ng magpapasko, magkakaroon ng pera. Hanggang sa dumating yung oras na napasok ako sa guest center. Mahirap din pinagdaanan kasi 4 ang kukunin, 3 sa Don Bosco, yung isang kukunin ay 2 pa kami pagpipilian. Ako napili. Tapos, okay lang, may trabaho. Hindi nagtagal, medyo ligaw-ligaw, hindi naman mag-aasawa, pero natuloy. Nagkaasawa. Ngayon, nandun na, dapat sana
So sa sweldo ko, 200 isang araw. 200 isang buwan. Isang buwan. 230 isang buwan. Bibigay ako ng 50 sa nanay, 50 kay Amanda. Anong nangyari? Hindi nagtagal, pinaayos yung bahay. Palibasa naman yung bahay, hindi naman na akin, pero doon kami nakatira. Ang naggasta ng mga materyales, di ko, yung mga labor, siya o Yuning, siya o yan. Tsaka, pinagtulong-tulungan. Ngayon, ang ginawa ko, hindi na ako nagbigay ng 50-50, basta binibili ko na lang ng materyales, buhangin, simento, graba, plywood, basta kung anong pwedeng bilhin. Ginagawa namin para magkaroon ng bahay na dumaan naman yung taon, hindi pa rin natapos. Okay lang. Maganda-ganda rin yung yung kinapuntahan. Ngayon, ang nangyari na lang, imbis na yung bibigay ko, nagbigay ako ng pambili sa bigas, sa kuryente, sa tubig, gas sa kalan, tuition sa eskwelahan ng mga bata. Hindi nagtagal, ako'y nag-import. Kaya lang, yung import na yun, 1979 hanggang 1983 lang. Dahil nung 1983, napatay si Ninoy, nawala na importation. Yan pa naman sa panahon na yan, 79 to 1983, medyo nakaluag-luag. Kumuha pa ako ng sasakyan. Ulugan. Dapat ang deposit 18,000, ginawa kong 30 para konti na lang matitira. Tapos, imbis na 3 years to pay, ginawa kong 2 years para mabayaran kagad. But tama rin naman. Dapat babayaran ko ng 1981 hanggang 1984. Umabot lang hanggang 1983. Pagdating ng panahon na yon, kung nagkataon na 3 taon na kinuha ko, mababata. Dahil 1 taon pa yung bubunuin, wala na akong import.